Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isa pa pagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Muli, tayo po ay magpapaliwanag. Doon po sa aking unang pagbati, ang ibig lamang po sabihin niya ay Allahu Akbar, dakilang Diyos. At yung sumunod na Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan na pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ay para po tayong sumusumpa sa notary public o kaya sa Senate hearing. Yung do you swear to tell the truth? Eh araw-araw po sa ating pong pag-vlog, parati ko po sinusumpaan na lahat ng salita na namumutawi po sa ating labi ay walang pakialam ang politika, wala pong utos ang kung sino mang politiko, at ito po ay galing po sa ating puso. Ngayon, bakit po tayo merong Chris? Hindi po tayo nananakot. Yan po ay simbolo ng aking pong pagiging datu at haji. Yan dato ay para kang ginawaran ng pagkilala ng kaharian ng Muslim. Yan po ay sa Sultanate of Sulu and Sabah. Tayo po ay ordained baron na sa Tagalog ay dato, at tayo po ay binigyan ng ranggo bilang Muslim na Chief Minister for Public Information, International Information. Yan po ang papel ko sa kamusliman. Ngayon, tayo po ay kuminsan tinatanong bakit daw baliktad ang bandera ko sa likod. Bakit ang pula nasa taas? Eh aking pong karapatan yan sapagkat yan ay aking simbolo ng pagdideklara ng aking rebellion laban po sa kung sino man nagproprotekta ng kasamaan. Gobyerno naman siya o pribado. Ngunit ang simbolo po yan ay aking pong inumpisahan nung sunugin ko ang bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy noong 2018. Tayo po ay hindi hinuli ng pulis at hindi po tayo hinarap ni Duterte, bagamat ang sabi niya para siya napahiya kay Xi Jinping na may Pilipino na journalist na sumunog ng bandera sa harap ng Chinese Embassy. Bandera po na inchik yan. At nung pauwi na po kami, binaliktad ko naman yung bandera ko para ipakita sa lahat na handa na po tayong lumaban. Dala ko ang aking Chris, dala ko ang aking nakatago sa aking katawan, ang aking legally authorized permit to carry firearm outside residence. At yan po ay ating pong pinakikipaglaban hanggang ngayon. Kaya nga po, tayo ay kuminsan napanood ko si Claire Castro. Ba't sabi ni Claire Castro nung naghahamon si Baste na kailangan lang daw niya ay liig ni BBM, eh sabi niya, yung tatay mo nga nung mayor pa si President Duterte, hinamon niya yung isang Muslim, si Waldy Carbonell.
hindi niya pa matandaan yung pangalan ko, may nag-text sa kanya at lumabas sa kanya yung screen, Waldy Carbonell. Ako po yun. Ngayon, may nagsabi sa akin na ikaw ba'y totoong Muslim? Opo. Sapagkat ang pagkaka-Muslim ko, para ikaw ay maging Muslim, wala ka lamang bibigkasin kundi la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Ang ibig lang sabihin niya ay sinusumpa ko na walang ibang Diyos kundi si Allah. Ganyan lamang po pagiging Muslim. At pag yan ay iyong isinapuso, ang ibig sabihin ikaw ay tunay na Muslim. At iyong susundin yung 5 pillars ng Islam. Nasunod ko na po lahat yan. Number 1, Shahada. Number 2, Sala. Yung Sala, mga kaibigan, pagdarasal. Yung pong Bismillahirrahmanirrahim. Patiha po yan. At ang pangatlo, Zakat. Pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Pang-apat ay Ramadan. Mag-aayuno ka sa paggunita ng kabanalan ng Quran, 1 buwan sa buong taon. Mahigit po dyan ginagawa ko. Parati kong inaalaala yan po mga gabay ng Quran. Meron pong English, Tagalog translation yan. Doon po tayo sa English. Ngunit, pagka meron pong mga masasamang Muslim, pagka may mga Muslim na kumakampi sa mga gawaing masama, kung minsan parang nais ko na magbitaw o tumiwalag sa pagka-Muslim sapagkat may namimit po tayo, may nakikilala po tayo na encounter natin sa labas. Napakasasama mga Muslim, haram na mga Muslim. At kung minsan may nagsasabi sa akin na balik Islam ka, kapareho ka pala ni Robin Padilla, nais ko na pong iwaksi ang aking pagiging balik Islam. Pero 1,000,000 na Robin Padilla ay hindi po maaaring maging kapantay na aking pananampalataya na iisa lamang ang Diyos at wala lang iba. At yan ay kapareho ng Diyos na dinadambana ng Old Testament. Yan po ang pagkakapareho ng Quran o Biblia ng mga Muslim sa Old Testament. Yung Genesis, yung pagkakaisa lamang ng Diyos at wala siyang partner, hindi siya nanganganak, hindi rin siya pinanganak. Ngayon, lalayo po tayo dyan. Narinig po ninyo na parang nais ko pong tumiwalag at kung tunayan, handa po akong tumiwalag sa pagka-Muslim na kapareho ng mga pagka-Muslim nila Robin Padilla at iba pang mga Muslim na sisigaw-sigaw sa karsada, nagmumura, walang paggalang sa senior, walang paggalang sa babae. Yan ay mga haram na Muslim. Ikinahihiya ko ang pagiging Muslim pag ako ay nayahambing sa mga bastos, baboy at haram na Muslim. Hindi ko po kailangan yan. Tayo po ay naglilingkod sa ating bayan at ang issue lamang sa akin ng ilang mga Muslim ay matanda ka na, tumahimik ka na. Ano pong issue sa akin? Matanda na, para bang yung sinasabi nila kay Ronald Llamas ni Guanzon, hindi ka kagalang-galang, wala kang Rolex, wala kang Gucci bag at hindi ka pogi. Mga kaibigan, iiwan po natin yan ngayon. Ano ang kaharaman na ginawa nitong si Robin Padilla na dapat ikutsa at isumpa siya sa kanyang paggamit ng Islam? Abay, na panood ko yung kanyang pakikipagsagutan kay Senator Kiko Pangilinan. Senador din si Robin Padilla. May mga mangmang na Pilipino na bumoto kay Robin Padilla. Opo, narinig niyo po sa akin yan. Lahat ng bumoto kay Robin Padilla, hindi nila alam ang dahilan kung bakit nila binoto. Hindi naman kinakailangan yan maging senador. At maraming pa
pagkakataon na pinakita ni Robin Padilla, hindi siya karapat-dapat na maging senador. Nakipagsagutan kay Kiko Pangilinan, sinabi lamang ni Kiko Pangilinan habang siya nagsasalita na I still have the floor. Point of order, abay sumigaw na si Robin. Sumigaw to si Kiko, sabi niya, mas malakas pala ang boses ni Kiko, may mic siya. Sabi niya, I have the floor, Madam Chairman. Point of order. Sa precedence ng motion, yung point of order ang pinakamataas. Ibig sabihin, pinto lahat ng mga makikisabat. Yung point of order, yan ang pinakamataas na precedence of motion. Yan ay isang-ayon sa Robert's Rules of Order. Mahaba pong talakay niyan. Itinuro ko po yan sa college. Ngayon, binayolate yan ni Robin Padilla. Pero, violation lang yan ng rules ng House. Ang malaking violation ay yung violation niya sa bansang Pilipinas nung kanyang itinakas harapan itong si Bato de la Rosa. At yan po ang ating pag-uusapan. Ang pagtakas ni Bato de la Rosa ay sa buwatan ng lahat ng senador. Kung ikaw ay Ping Lacson, dating ang Chief of Police, Chief of PNP, alam mo ang batas, merong valid warrant of arrest yan. Bakit hindi ka tumulong ng pag-advise sa kapulisan o NBI o kung sino man na yan ay kinakailangan i-serve? May mga opisyal tayo nagsasabing wala silang utos, walang kautusan na i-serve nila yan. Ang warrant of arrest, mga kaibigan, universal ang nakalagay dyan. Sa warrant of arrest, nakalagay to any law enforcers, you are hereby commanded to bring the body of Bato de la Rosa to this court. Sampang korte sa ICC, The Hague. Ang argument nila ay wala raw kautusan ang ating batas, ang ating korte na ipatupad ang warrant of arrest. Hindi po nila naintindihan yan. Kahit na first year law students ay alam yan na tayo ay bound to follow, bound to respect the international order affecting our country. Pumirma tayo dyan na makikisa tayo. Ngayon, pag tinanggal ni Duterte ang pagkakapirma, siya lang yun. Pero bound pa rin tayo. Nandiyan pa rin yung international law at hindi po rin sinabi ng isang kasapi, hindi ako kasama riyan. Hindi ka na kasama ka pa rin dyan. At ngayon, ano po ang ibig natin sabihin? Merong valid na warrant of arrest si Bato de la Rosa. Bakit hindi po siya nahuli? Bakit pinatakas siya? Bakit po merong nag-confidential text sa akin na nakita niya si Bato de la Rosa sa loob ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi naman siya si Kibuloy. Ano ginagawa niya sa loob? Nagtakanlong po yan doon. Bakit po siya nakarating doon? Sapagkat lahat ng Pilipino official ay para po nagsabuatan na huwag galawin si Senator Bato de la Rosa. NBI nagsabing, anong ginagawa ng NBI dyan? Tinanong ni Senator Lacson. Ito isang ayon kay Senator Lacson. Tinawagan niya si NBI Director Melvin Matibag. Sabi niya, ini-implement niyo ba ang warrant of arrest? Ang sabi ng NBI Director, hindi po, wala pa pong utos sa akin. Kailangan utusan ka para ipatupad mo ang isang legal warrant of arrest. Kung lahat na lang ng warrant of arrest ay
hihintay mo pa ang kautusan, wala na pong mangyayari sa atin. Harapan ang pagsasalaula ng batas, mga mambabatas na senador na pinatakas ng isang kriminal na kapwa nila senador ay para po nilang inaayunan pa ang kababuyan, ang pagkakriminal, ang kasamaan ni Ronald de la Rosa. Ang pagsipot ni Bato sa Senado ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa batas at pagmamaliit sa kakayanan ng NBI at kapulisan. Hindi pala siya kayang hulihin ng otoridad. Bakit siya nagtago? Wala palang matapang na Pilipino. Ito po dala-dala ko itong lobby na ito. Pupuntahan ko siya sa Senado. Bukod sa naka-lockdown na, abay kukuyugin pa ako ng mga Muslim na DDS at sinasabi pang hindi ako tunay na Muslim sapagkat ako'y balik Islam. Mas mahirap po sa Kristiyano ang maging Muslim kaysa Muslim maging Kristiyano. Tayo po ay kapareho po nila Ustads Barcelon, sila Ustad sa Mata, si Ustad Soria, yung pari na nagbalik Islam. Alam po ninyo, halos awayin ako ng mga anak kong babae na ayaw pong maging Muslim ang tatay nila. Nilabanan ko po lahat yan at hindi tinalikuran ko alang-alang kay Allah. Ngayon, mapapabilang na ako sa pareho ni Robin Padilla at sa mga haram na Muslim ng mga DVD na nag-megaphone. Di ba mag-megaphone ka ng bili na kayo ng ribbon, bili na kayo ng bali. Okay lang, pero mag-megaphone kayo para pagsabihan ang senior Muslim na bumalik ka na sa iyong ospital at hindi isang bulati na lang ang hindi pa nakakapirma sa iyo. Wala ka ng silbi, matanda ka. Hindi po natin tinatatwa na medyo may edad na po tayo. Pero yan po ang ating lakas. Sapagkat kahit na tayo ay may edad na, lumalaban pa rin tayo. Sa tama. Para sa tama. Kayo, bata mga Muslim, hinayo pa kayo para kayong mga baboy. Haram. Kinakampihan ninyo, Duterte. Ngayon, lahat ng Pilipino ang tatanungin ko, ano ang dahilan ninyo kung bakit hanggang ngayon ay Duterte pa rin kayo? Wala sa akin ang kasagutan na sa inyo. Sang-ayon kayo sa pagmumura ng Diyos? Sang-ayon kayo sa pagpatay? Sang-ayon kayo sa pagnanakaw ni Sara? Sang-ayon kayo sa pagiging drug lord ni Duterte? Pag Muslim kayo at sang-ayon kayo, ayoko maging kapwa ninyo maging Muslim. Kung gusto niyo, ngayon pa lang, titiwalag ko sarili ko. Dahil sa inyo, mga baboy na Muslim, mga duwag na Muslim, kaduwag-duwag ninyo, Muslim pa naman kayo. Nasaan ang espiritu ni Lapu-Lapu? Bakit hindi kayo lumalaban sa mananakop? Ang kalaban natin, China. Ang kalaban natin, yang kabuhungan nila Duterte, nilagay tayo sa kahiyahan. Ngayon, nilagay ang buong Pilipinas, pati media, sa kahiyahan ng isang kriminal na pareho ni Bato de la Rosa. Anong sabi ni Presidente? Wala akong binibigay na kautusan para hulihin si Senator Bato de la Rosa. Katanungan ko, bakit? Mr. President, bakit? Bakit walang kautusan? Yan lang, hindi krimen yan. Bakit wala kang binibigay na kautusan? Valid yung warrant of arrest na yan? ICC. Yan. May kopya po tayo. Valid yan. Bakit hindi mo sabihin? Hindi ko papangatawanan yan sapagkat invalido yan. Ang sabi mo lang wala akong kautusan na hulihin. Bakit ngayon?
nagkaputukan pa mga drama-drama. Yung hepe ng security ng Senado, retired Major General Mau Aplaska ay ka-eskwela ni Bato de la Rosa at nung asawa na PMA na asawa ni Risa Ontiveros. Magkakaklase po yan. At kitang-kita, daman-dama sa ating karanasan na walang ginawa kahit sino. Wala palang planong hulihin itong si Bato de la Rosa. Sayang, nagtago ng 6 na buwan, sumusweldo, hindi pumapasok, 1.307 million pesos, 700,000. 1,307,000 pesos a month ang kanyang sahod. Hindi pumapasok. Kakahiya. Wala naman palang kaya na Pilipino opisyal na magpatupad ng warrant of arrest. Nasaan ito si General Torre? Ang kanyang kapangyarihan manghuli ng overspeeding. Diyan po sa EDSA. MMDA na lang siya. Dati, nahuli niya, napasuko niya si Rodrigo Duterte na pinagpapalitan ni Amy Marcos na nakidnap. Hindi ko maintindihan ito, Ilocano na ito. Tarabita, kababain. Mangirurumen. Yan po mga karakter ng isang Ilocana. Hindi siguro Ilocana yan. Bisaya yan, si Amy. Ang tatay niya, Ilonggo yata. Lacson. O gusto mo magdemanda? Magdemanda ka at haharapin kita. Jaime Marcos. Nakakahiya ka. Kapatid mo, presidente. Kahiya-hiya na nga. Para na siyang si sublime paralytic na Emilio, si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay isang kagalang-galang na tao na lumpo. Ito, Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., lumpo, lame duck president. Kung aking suggestion sa iyo, promote si Torre, bigyan mo ng kautusan. Mali yan, Mr. President, sabi mo, wala kang pinag-uutos. Para mo sinabi, wala akong pinag-uutos na sundin ang warrant of arrest na in-issue ng ICC. Dapat on the air ka nga, sabi mo, ngayon, habulin ninyo, hanapin ninyo, I am giving the order to effect, to serve the warrant of arrest. At pihado, isa ko sa papalakpak sa iyo, pipila ko sa Malacanang para sumaludo sa iyo. But until then, I remain a journalist, a Filipino journalist.